Tawagin niyo akong Christina. Nasa 70 taong gulang na ngayon. Talagang matanda na. Kaya't nagpatulong lang ako sa aking apo upang maipadala yung kwentong ito sa inyong programa. Nakatira ako dito sa Panay, kasama yung aking 3 anak at asawa. Nagkaroon ako ng karanasan na hindi ko makakalimutan at tatanawin kong utang na loob sa taong naging parte ng aming buhay. Magsisimula nga ako. Nangyari ito dekada 80. Kumuha ko ng katulong noon dahil parehas kaming may trabaho ni Mister. Nagpaskil nga kami sa gate na nagpapaalam na naghahanap kami ng katulong at baka sakaling merong magka-interes. Kinabukasan nga noon ay merong nag-apply na dalaga. Maganda siya pero wala pang karanasan sa pag-aalaga ng bata. Tinanggap ko siya lalo at kailangan niya ng pera. Tatawagin ko na lamang siyang Melissa. Lumipas ang mga araw at nagustuhan ko naman yung ginagawa nito. Hindi niya napapabayaan yung anak naming si Janelle. Kaya't minsan pagka-uwi sa trabaho ay binibilhan namin siya ng pasalubong gaya nga ng damit o kung ano paman. Natutuwa naman siya doon. Ang labis ko lang na pinagtataka kay Melissa ay hindi siya kumakain ng niluluto naming pagkain o binibiling pagkain para sa kanya. Inisip na lamang namin noon na baka hindi siya mahilig sa luto ng ibang tao. Baka nasanay lang siya na siya nga yung nagluluto ng kanyang sariling pagkain. Kahit sino naman ay magtataka siguro. Sinabi na lamang ng asawa ko na hayaan ko na lang. Lumipas nga yung mga araw at linggo noon at meron na naman akong napansin kay Melissa. Umiiwas ito sa mga sangkap ng pagkain gaya ng asin, bawang at luya. Nagtataka ako noon at napatanong sa aking sarili na baka meron itong allergy o kung ano paman. Pero hindi naman siya nagkakaroon noon. Kaya't hindi ko alam kung bakit ito umiiwas sa mga ganon. Kapag uutusan ko siyang bumili ng asin, lagi siyang nagdadahilan na masakit raw yung kanyang tiyan. At kung pwede raw ay wag na muna siyang lalabas ng bahay. Kaya't nagalit na nga ako sa kanya noon na bakit hindi ko siya mautusang bumili ng ganon. Pero yung sagot lang niya ay bawal daw sa kanya. Tsaka pag-aalaga lang daw yung kanyang inaplayan at hindi utosan. Kahit mainit yung ulo ko noon, ay pinili kong wag na lamang siyang patulan. Sinabi ko naman yun sa aking asawa. Natawa lang yung asawa ko noon at sinabing baka aswang daw talaga si Melissa. Pagbibiro lang niya yon, pero kinalabutan ako noon, lalo na't sa lugar namin ay uso rin yung ganong usapin. Ang sabi nga sa akin ng asawa ko, kailangan daw naming gumawa ng paraan na malaman kung bakit nagsasarili ng luto itong si Melissa. Baka ayaw daw niya sa mga dinadala naming pagkain sa kanya at maging yung mga niluluto naming pagkain dahil baka aswang raw talaga ito. Seryoso na yung asawa ko sa pagkakataong ito. Ako kasi noon ay hindi naniniwala sa mga ganon. Iniisip ko, nagawa-gawa lamang yon para mapag-usapan, lalo at hindi pa naman ako nakakakita ng ganon. Kaya para matapos na, ay pumayag na lang ako sa sinabi ng asawa ko para matapos na rin at hindi na nga ako mapraning. Isang gabi po noon, si Melissa yung nagluto ng kanyang ulam. Kumuha ng asin si Victor, yung asawa ko, at nilapitan nga niya si Melissa. Tinanong pa ni Victor kung ano nga bang niluluto nito. At nang sagutin niya yon, ipinahid ng aking asawa yung asin sa balat ni Melissa. At nagdaka kami dahil gano'n na lang po yung pagkataranta nito at pilit niyang pinapagpag yun sa kanyang balat. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang, pero parang umuusok po yung balat niya. Bahagyang napatras yung aming katulong noon. Talagang natakot siya at nakatingin lang kay Victor. Masama rin yung tingin ng asawa ko sa dalaga at tinanong kung meron ba talagang tinatago si Melissa, dahil kung hindi siya magsasabi ng totoo ay palalayasin na namin ito. Doon na nga napaiyak yung dalaga. Sinabi niya na may balak naman daw siyang sabihin yon,
Naghanap lang daw siya ng tamang tiyempo. Tinanong pa ni Victor nang diretsahan si Melissa kung aswang ba ito. At tumango naman yung dalaga at sinabing niyanggaw daw siya ng kanyang dating amo. Hindi niya agad na ipagamot yon dahil akala niya ay may sakit lamang siya, pero iba palang sakit yung kanyang dinaramdam. Hindi sinabi ni Melissa sa kanyang pamilya yung kanyang sitwasyon dahil baka itakwil daw siya ng mga ito, lalo na't yung pumatay sa kanyang lolo ay isa rin umanong aswang. Naawa ko noon kay Melissa. Mahirap yung sitwasyon nito dahil hindi nga siya normal na tao, na kahit nayanggaw nga siya ay hindi siya kumakain ng karne ng tao, at pinipigilan lang daw niya at kinokontrol yung kanyang sarili upang hindi nga niya yon magawa. Humingi siya ng pasensya sa amin noon dahil hindi nga niya agad sinabi yung totoo. Pero naisip na rin ni Melissa na malamang ay nagdududa na rin kami at naghihinala sa kanyang mga kinikilos. Nang malaman namin yon, tinanong nga niya kung tatanggalin daw ba siya o tatanggapin pa rin yung kanyang pagkatao. Nangako naman si Melissa na wala siyang gagawin kay Janelle dahil napamahal na rin daw sa kanya yung bata. Dahil kung balak daw niyang saktan yung bata, ay sana noon pa nga niya ginawa nung una pa lang. Sinabi ko kay Victor noon na mukhang nagsasabi naman ng totoo yung dalaga. At parang kumalma naman yung asawa ko noon at humingi siya ng pasensya kay Melissa. Sinabi niya na pag-iisipan daw niya muna. Pinagpahinga ko naman si Melissa noon at napansin ko noon na parang napaso yung kanyang balat, yung parting pinahira ng asin ng aking asawa. Noon ko lang nalaman na yun pala yung epekto ng asin sa kanila. Yun din pala yung dahilan kaya hindi kumakain ng pasalubong namin na pagkain kay Melissa at kung bakit ito nagsasarili ng luto. Bago nga ako makatulog noon ay kinausap ko yung asawa ko na wag nang paalisin itong si Melissa dahil alam ko na hindi siya gagawa ng mali. Yun lang po talaga yung nararamdaman ko noon. Sumang-ayon naman din yung asawa ko pero nagbanta na kapag may ginawang hindi maganda si Melissa, lalo na sa aming anak, ay talagang matitikman niya yung kung anong dapat sa kanya. Sumang-ayon na lang din ako noon dahil alam ko naman na hindi yun gagawin ng aming katulong. Hinayaan na lang namin ito sa kung ano man yung kanyang ginagawa. Hindi namin pinaramdam dito na iba siya. Gusto namin na maramdaman ito na parte pa rin siya ng pamilya. Hanggang isang gabi noon, nag-usap kami ng asawa ko tungkol sa kalagayan ni Melissa. Balak ni Victor na ipagamot ito at baka sakaling pwede pang matanggal yung yanggaw sa dalaga. Sumang-ayon naman ako syempre. May kilala si Victor na isang manggagamot na mula pa sa kabilang bayan. Tawagin po natin siyang Mang Kulas. At kinabukasan nga noon ay kinausap namin si Melissa kung payag ba ito sa aming plano. Naiyak po ito noon dahil matagal na rin daw niyang gustong mawala yun pero wala siyang lakas ng loob na magpatingin sa albularyo. Baka madismaya raw siya kapag nalaman niya na hindi na siya gagaling pa. Pinalakas ko naman yung kanyang loob at sinabing gagaling pa siya dahil wala pa naman siyang nabibiktimang tao. At wag lang siyang mawala ng pag-asa. Kaya nang umaga ding yon, bumiyahe nga kami patungo doon sa kabilang bayan. At muntik na naming hindi maabutan si Mang Kulas dahil nakasalubong namin siya sa kanyang daan. At meron sana itong pupuntahan. Manggagamot rin daw siya sana sa kabilang baryo. Nakiusap kami noon na sikasuhin na lang muna niya kami at sandali lang naman yon. Umayag naman si Mang Kulas dahil medyo maaga pa naman daw. Pinapasok niya kami sa loob ng kanyang maliit na kubo. Tinanong niya kung sino nga ba yung magpapagamot. Hindi na nga siya nagtanong kung sino nga ba yung magpapagamot dahil mukhang alam na rin po nito. Sinabi ko naman yung mga nangyari at tinanong ni Mang Kulas kung kailan ba nayanggaw itong si Melissa. Pero ayon sa kanya ay mga ilang buwan pa lang daw. At meron pang araw posibilidad na gumaling ito.
Masaya kami sa sinabing yun ni Mang Kulas at hindi nga nasayang yung aming pagpunta. Binigyan si Melissa ni Mang Kulas ng isang bote na merong lamang itim na likido. Kung titignang maigi ay para yung putik. Na hindi ko maintindihan basta't medyo malapot. Ang likido na yon ay gawa sa katas ng iba't ibang klase ng halaman na pangontra sa aswang. Pinakuluan po yun ni Mang Kulas at dinasalan ng orasyon. Inumin daw yun ni Melissa 2 beses sa isang araw, umaga at gabi. Kasabay daw nun ay ang pagkain daw nito ng mga bawang, luya at asin. Tiisin lang daw niya kahit medyo mahihirapan siya. Dahil ang gamit na likido na yon ay para matanggal daw ang kung anumang inilagay ng nanghawa kay Melissa at sa katawan nito. At yung asin naman, bawang at luya ang siyang papatay sa aswang na nagyanggaw kay Melissa. Meron daw kasi yung balik, lalo at meron din siyang inusal na orasyon. Bumalik daw kami makalipas yung mga 1 linggo dahil magsasagawa daw ng ritual si Mang Kulas para tuluyang matanggal ang kung anumang nasa katawan ng dalaga. Masayang masaya noon si Melissa nang makauwi na kami. Pagdating ay kaagad niyang sinunod yung mga sinabi ng manggagamot. Medyo nahirapan po siya noon. Pero talagang desidido siya at tiniis po niya yung sakit. Kinanggabihan nga po noon, mga 12:00 ng gabi, ay nakarinig ako ng mga yabag sa may labas ng bahay. Hindi ko muna ginising yung asawa ko noon. Tumayo ako at sumilip sa bintana. Kinabahan ako nang makita yung isang nilalang sa may puno sa tabi ng aming gate. May mapupulang mga mata, mabalahibo rin at naglalaway. Agaran kong isinara yung bintana at saka lumipat kay Victor. Pinilit ko siyang ginising at sinabi na may nilalang sa labas ng bahay. Nagising naman po ito noon at sinabi ko nga yung nakita kong nilalang. Kinilabutan ako nang sabihin ng aking asawa na malamang ay isa raw yung aswang. Bumangon nga siya at binuksan yung drawer. Nagtaka ako dahil may mga armas siya doon. Kasunod po nun ay ang malakas na lagabog sa bubong ng bahay. Narinig ko naman yung pag-iyak ni Janela. Pinuntahan ko yung anak ko noon sa kanyang crib at nakarinig ako ng sigaw. Nagpunta kami ni Victor sa may bintana. Nagulat na lang kami nang makita namin si Melissa sa may labas, kung nasaan nga naroroon yung isang babae. Nagtaka ako noon kung bakit nagkaroon ng babae doon at hinahamon nitong si Melissa yung babaeng yon ng isang laban. Sumigaw si Victor at sinabing pumasok na lamang si Melissa ng bahay at siya na nga yung bahala sa nilalang na iyon. Pero ang sabi ni Melissa, ang babae raw palang yon yung nangyanggaw sa kanya at gusto nga niyang mawala yung babaeng yon upang hindi na makapangbiktima pa. Nilapitan ako ni Victor noon at sinabing tutulungan niya si Melissa. Walang alam sa pakikipaglaban yung asawa ko, pero gagawin daw niya yung kanyang makakaya. Kinakabahan ako noon syempre para sa kaligtasan nilang dalawa. Pero biglang nagbago yung anyo ng babaeng yon. Naging mabangis siyang nilalang, gaya ng nakita ko kanina. Pero mas malaki na siya ngayon. Basta't parang mas kakaiba. Binigyan ni Victor si Melissa ng armas. Sumigaw naman akong mag-iingat sila. Mabilis na sumugod yung babaeng aswang kina Melissa at Victor. Ngunit naihampas naman ni Victor yung hawak niyang buntot ng pagi. Napasigaw ng malakas yung nilalang noon. Ihahataw na rin sana ni Melissa yung ibinigay sa kanyang armas ni Victor. Ngunit mabilis yung naging kilos ng nilalang na kanilang kaharap. Mabilis itong tumakbo patungo sa likuran ni Melissa. At parang kinalmot niya si Melissa noon dahil napahiyaw sa sakit. Si Melissa, hindi pa nakontento yung aswang na yon. Kinubabawan niya si Melissa at pilit na sinasakal. Kinakabahan na ako noon. Ang sabi ng aswang, si Melissa raw yung dahilan kung bakit may kakaiba itong nararamdaman. Marahil ay naramdaman na nga nito yung epekto sa kanya. Lalo at nagsimula na ring magpagamot yung aming katulong. Sinabi pa ng nilalang
na nalaman niya umano na merong gustong pumatay sa kanya gamit yung isang likidong itim. Kaya't pumunta raw siya roon upang patayin si Melissa at kunin rin yung anak namin bilang kabayaran. Grabe na yung takot ko noon. Sumigaw ako kay Victor at sinabing tulungan niya si Melissa. Dahil nga parang siya yung gustong unahin ng nilalang na iyon. Mabilis naman yung naging kilos ni Victor at tumakbo nga siya patungo sa likuran ng aswang. Hindi napansin ng aswang yung aking asawa dahil abala ito kay Melissa. Gamit yung punyal na itinago nga ni Victor sa kanyang tagiliran, itinarak niya iyon sa leeg ng aswang. Dahilan para mabitawan ito si Melissa na noon ay duguan na dahil sa dami ng kalmot. Nang hina yung babaeng aswang na yon at napahiga na lang sa lupa. Agad naman na binuhat ni Victor yung aming katulong. At nung gawin yun ni Victor, nakita kong biglang bumangon yung aswang at tumakbo palayo. Nagawa pa rin po nitong makatakbo, pero malubha na yung lagay nito. Hawak-hawak rin niya yung kanyang leeg noon habang mabilis siyang lumayo. Doon na nga namin mabilis na isinugod si Melissa. Doon sa albularyong gumagamot sa kanya. Dala-dala rin po namin yung anak namin noon. Talagang ayaw rin namin mapahamak itong katulong namin. Ginamot nga ng mga albularyo noon yung kanyang sugat pagdating namin doon. Kaya't mabilis rin po itong gumaling. At doon na nga rin muna ito nanatili sa bahay ng albularyo. Kinabukasan, nabalitaan po namin noon na namatay nga yung babaeng nangyanggaw kay Melissa dahil merong natagpo ang katawan na merong saksak sa kanyang leg. Siyempre nanahimik lang din po kami. Nagtuloy-tuloy pa rin noon yung panggagamot ng albularyo kay Melissa. Binibisita namin ito araw-araw. Patuloy rin niyang iniinom yung likidong itim na pinapainom sa kanya. Hanggang umabot nga sa punto na nagawa na nga po nitong ilabas ng tuluyan yung pagkaswang sa kanyang katawan. Gumaling po si Melissa noon. At wala ngang pagsidlan yung saya namin noon. Lalong-lalo na nga si Melissa. Pagkatapos po ng mga nangyari noon, sinamahan nga namin si Melissa ang umuwi sa kanilang bahay. Sinabi namin yung lahat ng mga nangyari. At doon ay natanggap naman po siya ng kanyang pamilya. Ilang taon rin po namin siyang naging katulong pagkatapos nun. Umalis lang po siya sa aming puder nung mag-asawa na rin po ito dahil nakahanap na rin siya ng lalaki na mamahalin siya ng tunay. Lalo at gumaling na rin naman ito. Hanggang ngayon po ay tinuturing pa rin naming pamilya itong si Melissa. At hindi namin makakalimutan yung lahat ng aming naranasan. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po. Dito sa Palawan nangyari itong kwento ko po na ito. Noong ako ay mga nasa 19 na taong gulang pa lamang. Mga taong 1993 po nang mangyari ito. Ang hilig ko pong magpunta sa kung saan noon kasama ang mga barkada ko. Madalas po na gabi po kami naglalakwatsa. Marami pang mga lugar sa Palawan noon na walang masyadong mga tao o mga bahay. Kahit hanggang ngayon pa rin naman, pero kumbaga malayong malayo na po sa dati. Siyempre hindi ko na rin po sasabihin sa inyo kung saang lugar po mismo. Basta sakop po ng Palawan. Masaya po talaga nung araw nung bata pa po kami. Siyempre wala pa pong masyadong problema. At puro kasiyahan pa po ang iniisip. Lakwatsa dito, inom doon. Ganun lang po ang buhay ko noon. Kung hindi naglalaro at dumadayo ng basketball sa kung saan. Ibang basketball naman po ang pinagkakaabalahan. Alam niyo na po siguro yan. Aminadong babaero po ako noong araw. Maraming nililigawan at pinagsasabay-sabay din po ang mga babae. Kung pwedeng makascore nako, mas okay. Ganon po yung nasa utak ko noon. Oo na, alam ko.
Mali yun at pinagsisihan ko na rin po naman yon. Lahat po ng panlolokong ginawa ko sa mga babae, talagang pinagsisihan ko po. Nagbago naman din po ako siyempre. Lalo na po nung umibig po talaga ako sa asawa ko at nagpakasal. Isang araw po noon, nakifiesta po kami sa kamag-anak nila Noel at Natoy. Hindi mga tunay na pangalan pero magkapatid po sila na matalik ko po talagang kaibigan pareho. Niyaya po nila akong sumama noon at ang sabi po nila, uuwi naman daw kami kahit abutin na ng hating gabi. Usapan din po namin noon na hindi po kami iinom talaga, lalo at mahaba-habang biyahe ang gagawin namin sakay ng motor. Medyo may kalayuan po kasi ang lugar ng kamag-anak po nila. Pero dahil may motor po kami, ay nagdesisyon po kami na ituloy po yon. Lalo at hindi pa ako nakapunta sa lugar na yon kaya syempre interesado din po ako. Basta't ang usapan, hindi kami matutulog doon dahil gagamitin pa ng tatay ko yung motor kinabukasan. Maaga pa po kasing umaalis ang tatay ko sa umaga. Bago pa po sumikat yung araw, aalis na po siya. 5:00 po ng hapon kami umalis noon. Bale, gabi na po kami makakarating doon sa kamag-anak po ng mga barkada ko. Lalo at mahigit 1 oras din po yung biyahe. Marami pa po kasing parte noon sa mga daan na hindi pa po sementado. Lubak-lubak pa po talaga sa ibang parte. Lalo at medyo papasok po ang lugar ng kamag-anak po nila Noel. Ako po ang driver ng motor syempre. Habang nakaangkas naman po sila sa akin, binilisan ko naman po ang pagpapatakbo syempre. Lalo at kaunti lang din po ang mga sasakyan noong araw. Pero 2 beses din po kaming tumigil dahil medyo pumapalya po yung motor. May kalumaan na rin po kasi yon. Dahil segunda mano lang po yon na nabili po ng tatay ko sa kaibigan din po nito. Medyo nalito po kami noon sa daan papunta doon. Dahil marami pong pasikot-sikot. At yung ibang mga pangalan po ng lugar sa mga boundary at arko, burado na po. Kaya kailangan pa po naming magtanong-tanong. Ang problema, kakaunti lang nga po ang pamamahay sa daan po doon. Talagang mahaba-habang biyahe po kasi yon. Mabuti na lang po. At kahit papaano ay pamilyar naman po si Noel sa lugar. Dahil syempre, nakapunta na rin po ito doon. Pagdating po namin doon, syempre, gabi na rin po. Pero ang matindi po doon, tapos na po pala ang fiesta nung pumunta po kami doon. Araw po kasi yon ng linggo. At abala daw ang mga pari, syempre sa araw ng linggo. Kaya bago daw ang kafiestahan, nagkasundo daw sila na para hindi maging alanganin sa mga paring nagmimisa. Nilipat daw nila sa Sabado, yung mismong araw ng selebrasyon ng taon po na ito. Linggo po kami pumunta dahil hindi naman po namin alam na ganun po yung nangyari. Tawang-tawa po kaming lahat noon dahil sa layo po ng aming biyahe at ginabi na rin po kami. Tapos na po pala yung fiesta at nahuli kami ng 1 araw. Pero dahil marami pa namang natira na ininit-init na lang din nilang mga putahe, kumain pa rin po kami noon syempre. Tamang kwentuhan na rin po. At uminom pa rin po noon sila Natoy at Noel ng beer. Hindi naman sila nagpalasing syempre. Ako naman ay hindi talaga uminom ng kahit 1 bote. Mabilis po kasi akong tamaan. At magmamaneho pa po ako pauwi. Kaya hindi na po talaga ako nag-abalang kumuha kahit 1 bote. Masaya naman po ako noon dahil may mga bagong nakilala at bagong lugar din po sa Palawan na napuntahan. Pinabaunan pa po kami ng mga putahe noon ng tita po nila Noel. Naglibot-libot lang po kami sandali doon po sa may palaisdaan sa likod ng bahay. At pagkatapos po noon, nagpaalam na rin po kaming umalis.
Bandang alas 11 na po ng gabi noon. Dahil medyo nawili din po kami sa kwentuhan habang kumakain. Baka isipin niyo po na doon sa bahay ng tita nila Noel nangyari ang kababalaghan ha. Pero sa aming pag-uwi na po, may nangyaring kababalaghan. Sa gitna po ng daan, tumirik po yung motor na sinasakyan po namin. Ako po, marunong lang po akong mag-drive. Pero hindi po ako marunong mag-ayos kapag nasisiraan. Wala din po akong masyadong ideya noon sa mga simpleng pag-aayos kapag nagkakaaberya. Kaya wala po kaming napagpilian noon, kundi magsalitan sa pagtutulak ng motor habang patuloy kaming naglalakad pa uwi. Alanganin na rin po talaga kasing bumalik. Dahil na rin po siguro sa pagod namin sa salitang pagtutulak. Dahil malayo po talaga yon. Nalito na po talaga kami noon sa kung saan nababanda ang daang tinatahak namin. Magkaiba po kasi ng pagkakaalala si Noel at Natoy kung saan ba talaga ang tamang daan. Kaya talagang nakakalito po yon. Yung amin pong sinunod ay yung daan pong sinasabi ni Noel. Pero yung daan po na yung tinahak namin, parang ibang daan na po talaga. Medyo nag-away pa po noon ang dalawa. Siyempre, nagkasisihan. May mga pagkain naman po sana kaming dala. Pero busog naman po kami noon. At tubig sanang maiinom ang kailangan po namin noon. Kaya ang ginawa po namin, iniwan muna namin ang motor sa gilid ng daan para maghanap ng bahay na mapagtatanungan. Umahingan man lang po ng tubig na maiinom. Lalo at uhaw na rin po kaming tatlo noon. Sa ilang minutong paglalakad, may nakita kaming kubo sa may gilid ng daan. Sa unahan po noon ay meron naman pong mga bahay pero ilang metro pa po ang distansya. Siyempre una po naming pinuntahan ang kubo. Pero nakailang katok pa po kami. At nakailang tawag na rin kung may tao ba doon pero wala po talagang sumasagot. Balak po naming pumunta na lang sa mga bahay sa hindi kalayuan pero napaupo muna kami sa mahabang upuan sa gilid ng kubo dahil na rin po sa pagod. Nagulat na lang po kami nung persahang buksan ni Noel ang pinto ng kubo na hindi naman po matibay ang pagkakagawa. Kaya agad pong nabuksan ang pinto. Sabay kuha po niya ng lighter sa kanyang bulsa at naghanap po siya ng tubig doon sa loob. Meron naman pong tapayan doon ng tubig. Yung tipong parang makalumang banga. Kumuha po siya agad doon ng tubig. Sabay ininom po yon. Noong sinabi po nito na mukhang malinis naman daw, hindi na rin po kami nakatiis noon at uminom na rin po kami ng tubig dahil na rin po sa uhaw namin. Pagkatapos po nun, lumabas na rin po kami sa kubo. Doon na po may matandang dumating sa harapan po namin. Anong ginagawa nyo sa bahay ko? Wersahan yung binuksan. Tanong pa po nito sa amin. Nagad naman po akong nagpaliwanag at humingi po ng tawad. Pero hindi pa man po ako tapos magsalita. Galit na po ang matanda. Ngunit sa punto po na yon, gumawa po ulit ng isang malaking pagkakamali si Noel. Agad ba naman niyang itinulak ang matanda? Medyo maikli po kasi talaga ang kanyang pasensya. Na kahit siya na po ang may kasalanan, mas nauna pa po itong nagalit. Nung tinulak po niya ang matanda at napaupo po ito sa lupa, nagulat na lamang po kami noon nung nag-aangil po bigla yung matanda habang nakayuko po ito sa lupa at nakaupo. Pagtingala po nito sa amin, laking gulat po namin, Sir Dan. Nung unti-unti na pong nagbabago ang itsura po nito. Yung tipong sa mismong harapan po namin, nakikita po naming parang nagpapalit po ito ng ngipin.
Dahil yung mga ngipin po nito, unti-unti pong humahaba ang mga pangil. Yung mga mata po bigla pong nanlisik. At talagang galit na galit po yung matanda habang naglalaway. Nung akmang tatayo na po ito, nakakahiyaman pong sabihin pero yung pagkaripas po ng takbo, yung una naming ginawa. 3 pa po kami noon pero naunahan po kami ng takot sa nangyari po sa itsura ng matanda. Agad po naming tinungo ang mga kabahayan na ilang metro lamang po ang layo mula doon. Habang sigaw po kami ng sigaw ng tulong. Hindi na po kami sa daan tumatakbo noon, kundi sa may damuhan. Para marating po agad namin ang ilang bahay malapit doon. Nung nilingon ko po yon, labis po akong nagtaka. Dahil wala na po roon ang matanda at sa halip, meron pong isang malaking hayop na humahabol sa amin. Si Noel po noon yung nasa hulihan dahil siya po yung pinakamabagal tumakbo. Nung malapit na po kami sa mga bahay, at nakita ko pong parang may nagsindi po ng gasera doon sa isang bahay na alam ko pong nagising. Binilisan pa po namin ang pagtakbo. Ngunit kasabay po nun, nung nilingon ko po ulit, ay naabutan na po ng hayop si Noel. Malapit na po sana kami, pero sandali po akong natigilan. Nung nakita po mismo ng mga mata ko, na hinila po si Noel sa paa ng hayop po na yon, na alam naman po naming yung matandang aswang. Hindi ko po alam noon, pero imbis na tumakbo para tulungan siya, mas inuna ko pong tumakbo doon papunta sa bahay para humingi po ng tulong. Kumuha ng armas o anuman. Habang agad naman pong bumalik si Natoy para tulungan po ang kanyang kuya. Tulong! Tulong! Sigaw ko pa po noon habang kinakatok ng pagkalakas-lakas ang bahay po na yon. Meron pong isang babae na agad pong nagbukas ng pinto. May dala po itong flashlight, ngunit bago pa man po ako makapagpaliwanag, tumakbo po ito agad sa may damuhan sa direksyon kung saan tumakbo pabalik si Natoy. Lolo, wag niyo pong gawin yan. Mapapahama ka lang po kapag ginawa mo yan. Sigaw pa po nito noon. At nung sumunod po ako ng takbo papunta rin doon, naabutan po naming lahat na kinakausap po ng dalaga yung hayop po na yon. Habang wala naman pong malay na nakahiga sa may damuhan si Noel, malapit lang po doon sa hayop. Saglit lang pong ginawa yun ng dalaga at parang naniwala po sa kanya yung hayop po na yon. Sabay agad po yung umalis. Nagtataka man po kami noon, agad po naming binuhat si Noel at dinala po namin sa bahay ng babaeng yon. Marami po kaming tanong noon pero ang paulit-ulit lang pong sinasabi ng dalaga, hindi daw masama ang kanyang lolo. Nung nagtanong po ako kung yung lolo ba niya yung hayop at kung isa nga ba itong aswang, hindi po sumagot yung babaeng yon. Pero sapat na po ang kanyang mga tingin para kumpirmahin po yon. Ang sabi po nito sa amin, bilang kabayaran daw sa kanyang pagtulong, huwag na daw kaming magkwento, lalo at hindi naman daw talaga masama ang lolo nito at kami naman daw pala ang may kasalanan. Magkakamag-anak daw po pala sila doon, pero ang sabi niya, yung lolo lang daw po nila yung kakaiba, pero hindi daw yon masama. Siguro ang ibig niya pong sabihin, yung kanyang lolo lang naman yung aswang, pero syempre, wala na pong paraan para malaman yon. Pinapuntahan po ng babae sa kanyang 2 kapatid yung motor po namin. Inayos po nila yon. At saktong nagkamalay na rin po si Noel na kami na lang din po ang nagpaliwanag. Nanginginig po si Noel noon sa takot at hingi po ito ng hingi ng tawad. Ginamot po ng babae yung sugat po nito sa paa dahil nga sa paghilang ginawa sa kanya. Nung maayos na po yung motor at tinuro na po ng babae kung saan kami dapat dumaan,
Kahit madaling araw na po, hindi po kami nag-aksaya ng panahon. At agad po kaming umalis doon. Laking pasalamat ko po noon sa babae, Sir Dan. Pero hindi ko po talaga alam kung totoo nga ba ang sabi nito na hindi masamang aswang ang kanyang lolo. Kung iisipin po kasi, kami naman din po talagang may kasalanan, lalo na po si Noel. Maswerte na lang po kami noon at yun lang po ang inabot namin. At nabuhay pa po ako at ang mga kaibigan ko para maikwento po ito sa inyo. Pamilya lang po namin ang napagsabihan namin tungkol doon. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito at salamat po. Tawagin niyo akong Daryl. Nakatira kami sa isang liblib na baryo noon sa Mindanao. Malayo sa kabiasnan. Walang kapitbahay. Walang kuryente. Nasa 100 metro siguro mahigit yung agwat ng pinakamalapit na bahay sa amin noon. Nasa may dulo kasi kami ng baryo, kung saan medyo magubat na nga rin. Ayaw rin sana namin pero nung panahong yon, sa parte lang na yun kami malayang magpatayo ng bahay. Dahil merong lupa doon banda yung lolo ko na iniwan na rin sa akin bilang ako nga yung apo. Na nakasama niya at nag-alaga rin sa kanya ng mga 3 taon mula nang magkasakit ito. Ako lang talaga yung nagtiyaga dahil syempre mahal ko naman yung lolo ko. Kaya ako din yung pinamanahan ng lupa na nasa may dulong bahagi nga lang ng baryo. Bagong asawa lang po ako noon. At tawagin naman natin yung asawa ko sa pangalang Lourdes. Pareho kaming wala pang 20 anyos noon, pero nag-asawa na. Dahil nasa legal na edad na rin naman kami pareho noon. 18 yata yung asawa ko noon, habang mga 19 na taong gulang naman po ako noon. Nabuntis ko na rin po kasi ito. Katunayan ay meron na rin kaming sanggol nang mangyari yung kwentong ito. Mga nasa 3 hanggang 5 buwang gulang po noon yung anak namin nang ito ay mangyari. May tuturing kong naninibago pa kami noon sa pagkakaroon ng anak. Lalo at panganay nga namin ito. At pareho pa po kaming nangangapa sa mga bagay-bagay. Lalo at yung mga kapatid rin namin ay malalaki na rin. Hindi talaga namin naranasan halos na mag-alaga ng sanggol. Kaya sinamahan nga kami sa bahay noon ng nanay ni Lourdes. Natawagin naman po nating Nanay Edna. Galing pa itong Masbate at umuwi lang ng Mindanao noong ikinasal na nga kami ng asawa ko at nagkaanak. At dahil mahirap din yung buhay nito sa Masbate at patay na rin yung kanyang asawa, kaya minabuti namin ang asawa ko na sa amin na lang din tumira itong si Nanay Edna. Siya nga yung aming naging katuwang noon sa pag-aalaga ng anak namin. Siya yung mga nagtuturo kung ano yung aming mga gagawin. Lalo na at madalas nga akong nasa trabaho at hapon na rin o gabi kung makauwi. Okay lang naman kahit nasa may dulo kami ng baryo dahil nabigyan rin ako noon ng tsuhin ko ng motor. Medyo luma na pero tumatakbo pa naman at nagagamit. Nagpupursigi po ako noon, lalo at medyo bata pa nga kami nag-asawa at wala naman kaming mga tinapos. Hindi na ako nakapag-aral ng kolehiyo, habang yung asawa ko naman ay natigil din dahil sa kanyang pagbubuntis. Aminin ko po mga kaswangan na kami ay naging mapusok, pero nagpursige naman din kami. Maaga pa akong umaalis lagi noon at madalas ay ginagabi na rin sa aking pag-uwi. Isang gabi nga po noon, dumating ako sa bahay at nagmamadaling pumasok dahil nauuhaw na nga ako. Dali-dali akong pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Doon nga inaabutan ko yung asawa ko at ang kanyang ina na nag-uusap. Narinig ko pa na nagsasalita yung asawa ko noon. Nay, hindi nga ako nagbibiro. Nararamdaman ko talagang parang may umaangil minsan kapag gabi. Kinikilabutan ako. Lalo at minsan pa, pakiramdam ko ay merong nakatingin. Minsan, umiyak rin yung bata kapag ganoon.
Narinig ko pang sabi ng asawa ko. Guni-guni mo lang yan. Dapat kasi matulog ka sa tamang oras at tigilan mo na yung pakikinig ng radyo bago matulog. Sabi naman ng kanyang nanay Edna. Bago nga nito ako nakita. Napapalapit. Agaran akong kumuha ng tubig at napainom bago nagsalita. Narinig ko kayo. Sana sinabi mo sa akin na may mga ganyan kang napapansin. Wika ko pa nga po noon sa aking asawa. Yan nga yung sabi ko dito eh. Huwag na niyang isipin masyado yung kanyang mga napapansin. At baka dahil lamang yun sa pakikinig niya ng mga drama sa radyo lagi. At kung ano-ano na yung kanyang iniisip. Sabat naman bigla ni Nanay Edna. Natahimik na lang po ako noon, pati na rin yung asawa ko. At naghanda na rin kami para maghapunan. Pagkatapos nga naming kumain, ay pumasok na rin kami sa aming kwarto. Si Nanay Edna naman ay ganon din. Bale, hindi po magkatabi yung aming mga kwarto. Nasa isang side po ng bahay yung amin, ng asawa ko. Habang nasa kabilang side naman yung kwarto ni Nanay Lourdes. Hindi magkatabi pero medyo magkaharap lang. Tandang-tanda ko pa nga po noon. Hindi ko makakalimutan ito. Dinidikit ko po noon yung ibinigay sa akin ng kaibigan ko na poster ni Rudy Fernandez sa may dingding ng kwarto namin. Talagang naaalala ko po dahil siya po yung idol ko noon. Nang bigla nga akong hinila ng asawa ko, pabulong itong nagwika. Totoo yung sinasabi ko kanina. Nararamdaman ko talaga tuwing gabi. Lalo na kapag kabilugan ng buwan. Minsan napapaisip ako na baka inaaswang na tayo dito. Wika pa nga po ng asawa ko noon. Pero hindi po talaga yon yung gumulat sa akin ng panahong yon. Dahil lalo akong nagulat nung may sinabi pang nakakabigla yung asawa ko. Si Nanay. Hindi ko alam kung nahihibang na ba ako o ano. At alam kong mali ito. Pero duda ako kay Nanay. Dagdag pa nga ng asawa ko bago nagsalita ulit. Matagal akong hindi nakauwi sa lugar namin. Kaya hindi ko alam kung ano nga bang nangyari sa kanya doon. Inukutuban talaga ako Kahapon lang, nakita ko siyang may hawak-hawak na manok. Titig na titig siya roon at halos sinasakal na nga niya. Tumutulo yung kanyang laway at pinahid lang niya noong papalapit na ako. Medyo nagpapahiwatig na nga ako sa kanya kanina sa mga napapansin ko. Dahil baka meron nga itong aminin sa akin. Pero wala akong napala. Sabihin mo nga sa akin, masama ba akong anak na iniisip ko yung mga ganito? Sambit pa nga ng asawa ko noon. Hinila ko nga siya sa may higaan. Hindi ako makapaniwala sa kanyang mga tinuran. At katunayan, nag-aalala nga ako noon at baka nahihibang na nga talaga itong asawa ko. Lalo at kakapanganak lang din ito. Dahil minsan may mga ganon, di ba? Ano ka ba, Lourdes? Sarili mong nanay yung pinag-uusapan natin dito. Hindi kung sino lang. Ano bang pinagsasabi mo? Malabong totoo yan. Wika ko naman noon. Pero nakita kong nanginginig si Lourdes noon. Parang talagang natatakot. Sabi nito. Bakit nung isang gabi? Nakita kong parang wala ito sa kanyang sarili. At nakasilip lang sa pinto ng kwarto natin. Habang tayo ay natutulog. Dagdag pa nga po nito. Wala po kasing laki yung pinto ng kwarto namin. At ayon pa nga dito, nakabuhos daw yung tingin ni Nanay noon sa sanggol na nakahiga lang sa may tabi ni Lourdes. Kung hindi pa raw siya nagising at sinita nga yung kanyang ina, ay hindi pa raw ito aalis. Napailing lang daw ito noong tinanong siya ng asawa ko kung ano nga bang kailangan nito. At agaran daw itong tumalikod ng walang pasabi.
Hindi ko alam yon. Lalo at malalim talaga yung tulog ko madalas. Dahil pagod na pagod rin sa trabaho. Yun din daw yung dahilan kung bakit binabantayan daw talaga ni Lourdes yung anak namin. At medyo hindi na raw ito pinapakarga kay Nanay Edna. Kahit pa sarili nga niyang ina ito. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, wala akong gaanong nasabi noon. Lalo pa at nabigla lamang ako sa aking mga nalaman. At aaminin ko na hindi ako naniniwala noon sa mga ganong bagay. Ito ay kahit may mga ganong kwento din sa akin yung yumakong lolo noon. Dahil akala ko ay ginagawa lamang yung panakot. Niyakap ko na lamang yung asawa ko noon at sinabi kong magiging okay din yung lahat. At niyaya ko na nga itong matulog. Kumalma naman po ito nung ginawa ko yon. At sinabi nito na baka nagkakamali lamang daw siya. Agad siyang nakatulog noon. Habang ako naman ay medyo nahirapang matulog. Lalo na at medyo napaisip rin ako sa kanyang mga sinabi sa akin. Hindi dahil naniniwala ako doon, kundi dahil nag-aalala nga ako noon na baka kung ano na yung nangyayari sa pag-iisip ng asawa ko. Nakahiga lang ako noon, pero dilat na dilat pa. Hanggang lumipas yata yung mga oras at gising pa rin po ako noon. Kinuha ko nga yung relo ko sa may mesa sa gilid ng higaan para tignan kung anong oras na nga ba. At nasa bandang 11:00 na rin po yun ng gabi. Sabi ko pa, kailangan ko na rin talagang makatulog at meron pa akong trabaho kinabukasan. Inayos ko na lang yung kumot noon nang bigla nga akong makarinig na bumukas yung kwarto ni Nanay Edna. Tumutunog kasi yung pinto nun pag bumubukas. Lalo at ako lang din yung gumawa ng pinto na yon at hindi naman ako karpentero. Naalerto nga po ako noon. Ang kaso nga lang, hindi ko napigilang ubuhin. Dahil medyo inuubo nga po ako noon. Naririnig ko na sana yung mga yabag noon na papalapit sa kwarto. Pero bigla yung bumalik papunta sa kwarto ni Nanay Edna dahil naubo nga po ako ulit. Tinatakpan ko nga yung bibig ko noon ng mga sandaling yon. Nagtaka ko noon syempre kung ano kayang ginagawa ni Nanay Edna. Bilog din po yung buwan ng gabing to. Kaya napaisip ako na baka may punto nga yung mga sinabi ng asawa ko. Kinabukasan po noon, nung papalis na ako para sa trabaho, makailang ulit kong sinabi sa asawa ko na mag-iingat ito at bantayan laging mabuti yung aming anak. Lalo at medyo naniniwala na rin po ako noon. Hindi ko pa sinabi kay Lourdes pero unti-unti na akong naniniwala noon. Kaso hindi pa naman po yung tipong sapat na para meron akong gawin. At hindi rin pwede na hindi ako pumasok sa aking trabaho. Kaya sinabihan ko na lamang yung asawa ko. Lalo at alam ko na baka gagabihin na naman ako ng uwi. Habang nasa trabaho nga po ako noon, ay medyo naiisip ko pa rin yung tungkol doon. Pero aaminin ko naman na isinawalang bahala ko lamang po yon, Sir Dan. Sabi ko pa, hindi naman siguro magagawa ni Nanay Edna ang ganong bagay. Lalo at sarili niyang apo at anak ang pinag-uusapan dito. Maraming mga dagdag na pinagawa noon yung aking amo. Hindi naman ako makatanggi. Lalo at medyo mainit nga po yung ulo nito ng araw na yon. Mga lagpas 6:00 na rin po noong makalabas ako sa pinagtatrabahuhan ko. Agaran nga akong sumakay sa motor. Medyo pumapalya pa nga po yun nung pinapaandar ko. At talagang tuluyan na nga po akong minalas noon ng gabing yon. Hindi ko alam kung pinaglalaroan ba ako ng tadhana noon o ano. Malapit na rin ako sa bahay nang tumirik na po yung motor.
Namatay na po yung makina at ayaw na rin pong umandar ulit. Kaya wala akong nagawa kundi itulak na lamang yon, lalo at nasa bahay pa nga yung mga gamit kong pang-ayos doon. Nakailang palya na rin po kasi yun eh. Mga 100 metro na lang ako sa bahay nang marinig ko yung anak namin na umiiyak. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin noon, pero kinutuban ako agad ng masama. Tipong kinabahan ako agad sa aking narinig at kinilabutan din po ako noon. Binitawan ko na lang ng kusa yung motor at mabilis na nga akong napatakbo. Ang lakas ng kalabog ng dibdib ko noon. Ito marahil yung kutob na nararamdaman din talaga ng isang ama kapag parang nasa panganib yung kanyang anak. Ganon yung naramdaman ko noon. Hindi na ako nagtawag noon o kahit sumigaw man lang. Dire-diretso na po ako noon, sabay pihit ko sa pinto pagdating ko doon. Hindi yun nakalak, lalo at gano'n naman lagi kapag nasa labas pa ako. Kampante naman kasi kami na walang kung sinong magtatangkang pumasok dahil nasa kaduluduluhan na nga po kami ng baryo. Pagbukas ko ng pinto, doon na nga tumambad sa akin ang isang nakakapangilabot na tagpo. Una kong nakita yung asawa ko na nakahiga sa may mahabang upuan. Tulog po ito, o di kaya naman ay nawala ng malay. At paglingon ko sa may gilid ng mesa, ay natagpuan ko nga si Nanay Edna. Nakayuko po ito sa may bangko, na parang may kung anong nilalantakan. Grabe yung kaba ko noon. Lalo at nakita ko agad yung lampin doon sa nakapatong sa may upuan, kung saan nga nakabuhos yung atensyon ng matanda. Nandoon yung anak namin at parang sa unang tingin po ay nilalantakan yon ni Nanay Edna. Dahil naririnig ko po yun bang tipong parang hayop na uhaw. Nay, apo mo yan. Anong ginagawa mo? Sigaw ko pa nga po noon. Lalo at buong akala ko ay kinain na po nito yung anak namin. Agarang napalingon si Nanay Edna. Galit na galit po yung titig nito. Nakabuhagag rin yung buhok. At hinding-hindi ko malilimutan yung bibig nito na naglalaway ng malala. Nagdurugo rin yung kanyang bibig na parang dahil sa kanyang sariling mga pangil. Yun bang tipong gigil na nakagat na po nito yung kanyang bibig. Lalo at nakita ko rin na hindi pa nga nito ginagalaw yung anak namin nung medyo lumapit pa nga ako. Nakapikit lang po yun at hindi na umiiyak. Pero alam kong yun na sana yung gagawin ni Nanay Edna kung hindi ako dumating. Agaran kong hinablot yung itak na nakasabit sa may dingding sa kusina. Aswang ka pala, Nay. Tama si Lourdes. Anong ginawa mo sa asawa ko? At bakit wala siyang malay? At anong balak mong gawin sa sarili mong apo? Nay, apo mo yan. Alalahanin mo. Sigaw ko pa nga po noon na halos maiiyak na rin habang kinakabahan ng sobra. Umaangil si Nanay Edna noon at tumayo po ito at hinarap na ako. Yung mga kamay po niya, Sir Dan, animoy nanginginig na nanggigigil na hindi ko maintindihan. Lalo at kinagalaw-galaw po niya iyon na parang may sapi. Yun bang parang pinaglalabanan pa nga po niya, pero hindi na nga niya mapigilan. Tinutok ko na sa kanya yung hawak kong itak noon. Layuan mo yung anak namin, Nay. Sabi ko pa nga po noon habang unti-unting lumalapit sa kanya. At hawak pa rin yung itak. Napatras po ito sa may gilid palayo sa anak ko.
habang umaangil na parang demonyo. Wala ito sa kanyang sarili. Yung mga ugat nito sa kanyang mukha ay halos hindi ko na nga po maipaliwanag, na parang naglalabasa na hindi ko maintindihan. Yun bang bakat na po sa kanyang mukha yung mga ugat nito? "Lourdes, gumising ka! Gising!" Sigaw ko pa nga po noon, pero hindi man lang umimik yung asawa ko na wala pa ring malay. Nang nakalayo na nga si Nanay Edna ng bahagya, agaran kong binuhat yung anak namin habang nakatutok pa rin yung kamay kong may hawak na itak sa direksyon ni Nanay Edna. "Umalis ka dito, Nay. Hindi ko pa rin ginagamit yung itak ko sa'yo. Bilang respeto na lang, nanay ka ng asawa ko. Kapag hindi ka pa umalis, baka mapatay kita." Sambit ko pa nga po noon, at pagkatapos kong sabihin yon, ay parang hayop na tumalon sa nakabukas na bintana itong si Nanay Edna. Narinig kong kumaripas po yun ng takbo sa may kagubatan pagkatalo nito sa may bintana. Doon ko na nga po dali-daling nilapitan yung asawa kong si Lourdes at agaran ko po itong sinubukang gisingin. "Lourdes, ayos ka lang ba? Maawa ka, gumising ka." Pagmamakaawa ko pa habang buhat-buhat yung anak namin. Nakailang subok pa nga ako noon bago nagkamalay yung asawa ko. Nagtaka po ito noon, na parang hindi niya nga talaga alam kung ano nga bang nangyari. Mukhang may kung anong ginawa sa kanya yung kanyang ina. Gulat na gulat din po ito noon pagkatapos kong ikwento sa kanya ang mga nangyari. Kahit yung itak ko po noon ay pilit pa nga po niyang kinuha dahil ayaw ko talaga yung bitawan. Tama talaga yung kanyang kutob. Lahat ng kanyang mga sinabi ay nakita mismo ng sarili kong mga mata. Sobra pa nga dahil nakumpirma ko talaga na aswang yung kanyang ina. At halos lantakan na nga po nito ang kanyang sariling apo. At pati ako ay atakihin pa sana nito nang wala sa oras. "Nasaan na ba siya?" Tanong pa nga ni Lourdes noon na naiiyak na rin sa mga nangyari. Napaturo na lang ako sa may nakabukas na bintana. Nasa labas siya. Tumalon siya mula dyan sa bintana at kumaripas na papunta sa gubat. Wika ko pa nga po noon. Tapos ay nagmamadali kong isinara yung mga bintana at pinto, lalo at wala na nga sa kanyang sarili si Nanay Edna. At baka bumalik pa nga po ito at kung ano pa yung mangyari. Alam ko po noon na kapag makita ko siya ulit sa ganoong sitwasyon, ay baka hindi na nga ako makapagpigil pa at masaktan ko nga yung sarili kong biyanan. O baka mapatay ko pa kapag nagkataon. Sinigurado namin noon na walang kahit anong galos yung anak namin. Basa lang po yung lampi nito na parang amoy laway. Grabing paglalaway kasi yung nangyayari kay Nanay Edna habang nakalapit na nga yung bunganga nito sa bata noong naabutan ko ito. "Anong gagawin natin? Ano na?" Litong-litong tanong pa nga ni Lourdes sa akin noon. Sandali akong natahimik bago nagsalita. "Sa ngayon, wala tayong magagawa kundi yung maghintay. Nasa labas pa siya. At sinasabi ko sa'yo, kahit makiusap pa ito at bumalik ngayong gabi, hinding-hindi ko siya hayaang pumasok sa pamamahay natin. Pasensya na pero pagkatapos kong makita yung kanyang anyo, delikado siya. Aswang siya." Wika ko pa nga po noon. Sinabi ko rin akong mag-uusap man kami ni Nanay Edna ay dapat sa araw at pag-uusapan lang namin yung kanyang pag-alis sa aming bahay. Naiiyak man ay alam rin ng asawa ko
Na yun nga yung tamang gawin, lalo at meron pa kaming sanggol na anak. Pinatulog ko na nga noon yung aking magina, habang ako naman yung naiwang gising at nakabantay lamang. Maya't maya nga akong bumabangon noon para magmatsyag sa paligid. Sa hindi kalayuan ay naririnig ko yung mga pag-alulong ng mga aso. Animoy nagkakagulo po yung mga ito at kinikilabutan ako sa mga tunog nun. Napapaisip din ako na marahil ay may kinalaman doon si Nanay Edna. Napabuntong hininga na lang ako noon. Wag naman sanang may ibang kababaryo pa namin ang madamay dito. Wika ko na lang noon. Lumipas nga po yung gabi noon at mga bandang 5:30 pa lamang ng umaga. Noong napalabas nga ako ng bahay, wala pa nga po akong tulog. Pagkalabas ko sa bahay namin, ay siya namang bungad sa akin ng isang kababaryo na tumatakbo papalapit habang humahangos na animoy may kung anong balita. Si Albert po yon, yung aking kumpare. Pare, pinuntahan ko talaga kayo dito para kamustahin at balitaan na rin. Narinig mo na ba yung balita? Tanong pa nga po nito pagkalapit. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko noon. Pero nagkunwari akong kalmado. Balita? Anong balita? Tanong ko naman po noon. Yung alagang baboy ni Aling Miriam, pare. Natagpuan na lang nilang wala ng buhay. Naliligo sa dugo at wakwak na yung tiyan. Aswang daw yung may gawa nun eh. Lalo at wala na raw mga lamang loob. Kwento pa nga ng kumpare ko noon. Lumabas din si Lourdes noon at nagkatinginan pa nga po kami bago ako nagsalita. Aswang, nahuli ba? O may ideya ba kayo kung sino? Tanong ko pa nga po noon. Napailing na lang yung kumpare ko. Hindi pare. Wala nga raw eh. Pero mukhang taga dito lang daw. Lalo at nung mga bandang hating gabi daw, ay naririnig pa nila yung kanilang baboy. Nakakarinig naman daw sila ng mga kahol ng kanilang aso, na parang may tinatahulan talaga ito. At panay rin daw yung mga alulong. Pero binaliwala lang din daw nila. At natulog nga sila ulit. Dahil pagod daw talaga sila at galing pa sa pagtitinda ng gulay buong araw doon sa kabilang bayan. Dagdag pa nga ng kumpare ko. Duda na nga po ako noon na si Nanay Edna yung may gawa ng bagay na yon. Sino pa nga ba yung gagawa ng ganong bagay? Lalo at saktong-sakto rin talaga ang timing ng mga pangyayari. Pero nagkunwari lang kaming walang ideya noon. Lalo at hindi naman namin kayang ilaglag ng ganon-ganon lang si Nanay Edna. At hindi pa naman din sigurado kung meron nga ba siyang kinalaman doon. Nagpaalam na rin noon si Albert at agara nang umalis. Mga 5 minuto lang yata yung nakaraan mula nang makaalis ito, nang makarinig kami ng katok sa may pinto sa may likod. Agad na napabalikwas si Lourdes noon pero pinigilan ko nga po ito. Kinuha ko nga po yung itak ko noon at pagkabukas ko ay tumambad sa akin si Nanay Edna. Balot na balot po ng dugo yung kanyang damit. Umiiyak po ito at humingi ng tawad na parang natauhan na nga sa kanyang pagkaaswang. Galit na galit ako noon, Sir Dan. Pero pilit ko pa ring pinigilan. Hinayaan ko silang mag-usap na mag-ina bilang respeto. Nandoon lamang ako nakaupo. Doon nga namin nalaman na hindi pa raw pala ganon katagal mula nang maging aswang itong si Nanay Edna. Madalas raw ay nakakapagpigil naman daw siya. Pero may mga pagkakataong gaya nung nakaraang gabi na talagang nahihirapan daw siyang pigilan. Iyak nga po siya ng iyak ng sandaling yon dahil muntik na raw niyang biktimahin ng kanyang sariling apo. Masakit man at labag sa loob. Sumangayon nga po si Lourdes noon sa sinabi ng kanyang ina
Nagara na nga itong aalis sa lugar namin. At kukunin lang daw niya ang kanyang gamit at uuwi na raw siya sa Masbate. Inamin pa nga po nito na siya nga yung may gawa doon sa namatay na baboy. Sa hayop daw niya ibinaling ang kanyang pagkauhaw para hindi nga siya makapanakit ng tao. Nangako pa nga po ito noon na pagka-uwi niya doon sa Masbate ay hingi nga siya ng tulong sa isang albularyo. Tinulungan ko na lang po siya noon sa kanyang mga gamit at sinabi kong mag-iingat siya at humingi din ako ng tawad na muntik ko na nga po siyang mataga kahit kasalanan naman talaga niya dahil isa nga po itong aswang. Sinabihan ko rin siya na kahit anong mangyari ay huwag siyang mangbibiktima ng tao. Lumipas lang po yung mga 2 taon noon at nagulat na lang kami na namatay na daw si Nanay Edna. Kung ano man po yung dahilan ay hindi ko na babanggitin pa dito dahil masyado na ring personal at ayaw ko na ring alalahanin pa. Nakiburol na lang po kami noon at syempre malungkot po talaga. Hindi po talaga maganda yung dahilan ng kanyang pagkamatay na para sa akin ay hindi ko na po kailangan pang banggitin. Gayon pa man ay salamat sa lahat ng mga nagtiyagang makinig dito sa kwento namin. Dito ko na rin po tatapusin ito at maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo po akong Angelo. At ako po ay taga Santa Ana, Maynila. Nais ko lang po sanang ibahagi sa inyo yung tunay kong karanasan noong magbakasyon nga ako sa probinsya ng aking stepfather sa Romblon. Hindi ko na lang sasabihin yung eksaktong lugar para naman hindi nga katakutan o pangilagan yung lugar. Taong 2008 ay nakilala nga namin ni Mama itong si Tito Ricky at pinapasok siya ni Mama sa buhay namin dahil matagal na rin siyang byuda. At gayon din naman itong si Tito Ricky. Noong 2010 naman po ay nagpakasal nga sila at doon ko nga nakilala yung stepbrother ko na tawagin na lang po nating Kuya Sam. Itong si Kuya Sam ay hindi hamak na mas matanda po sa akin ng mga ilang taon. Pero hindi ito naging hadlang para maging close naman kami, na para bang tunay na magkadugo. Binubuli po ako noon sa school dahil payat nga po yung pangangatawan ko. At palaging mukhang matamlay kaya't napagtitripan po talaga ako. Pero dahil kay Kuya, ay natuto nga akong lumaban sa mga yon hanggang sa tigilan na nga po nila ako. Idol ko po itong si Kuya Sam at para po sa akin ay siya nga po talaga yung parang modelo ko. Bakasyon naman noong taong 2012. Noong mag-decide nga sila Mama Joy at Papa Ricky dahil Papa na rin po yung tawag ko dito. Ay nagbakasyon nga po kami noon sa kanila sa Romblon dahil meron umano silang maliit na resort at para na rin makapag-unwind. Sa Romblon po lumaki itong si Kuya sa pangangalaga ng kanyang lolo at lola sa side ni Papa Ricky. Dahil tinapos nga kasi muna nito yung kanyang high school bago siya nagpuntang Maynila at nagpatuloy ng pag-aaral. Kaya naman tuwang-tuwa nga kami noon dahil sa wakas ay makakarating na nga ako sa kanilang probinsya. Dahil maraming mga bagay-bagay yung ikinukwento sa akin ni Kuya na nangyari doon. Lalong-lalo na nga yung pangangaso raw nila ng kanyang mga pinsan. Kuya, sana maranasan ko rin yun. Hindi pa kasi ako nakakahawak ng tunay na baril eh. Nakangiti ko pa nga pong saad noon habang nasa balkonahe kami ng barko. Paromblon. Ay sus, walang problema. Si Tito Budoy yung magiging kasama natin sa pangangaso ng baboy ramo. Para naman pagbalik natin ng Maynila, may yayabang ka na sa mga tropa mo. Nakangiti pa nga pong saad noon ni Kuya habang hinihimas-himas yung likod ko. Pagdating nga po namin sa May Pier ay sanalubong na nga po kami ng mga kaanak nila doon sakay ng isang kulay puting van. Bilib na bilib ako noon kay Papa Ricky dahil nung naroon nga kami sa van, doon lang namin nalaman ni Mama na meron pala silang malawak na lupain sa probinsya. Sinekreto nga niya ito maging kay Kuya upang hindi raw kami mabigla.
Ngunit ibang pagkabigla nga yung aming naramdaman, lalo na nga nung makarating na kami sa kanila. Kahit liblib nga at nasa kasukalan yung lugar kung saan naninirahan yung pamilya nila, ay maayos naman po yung pamumuhay nila doon. Ilang hektarya din po yung lupang meron sila. At meron nga pong resort sa kabilang parte dahil tapat lang din yun ng dagat. Bale doon po kami tumuloy sa may resort. Dahil mainit nga po kasi doon at malinsangan rin yung hangin. Di tulad sa may tabing dagat na medyo presko at banayad nga yung ihip. Napakarami naming mga aktibidad noon. Kasama si Kuya. Mula sa pangunguha ng mga prutas mula sa mga puno. Gumagala rin po kami at nanghuhuli ng gagamba kapag gabi na. Kung minsan ay umaakyat rin po kami doon sa itaas at doon nga kumakain upang makakwentuhan nga at magsalo-salo. Habang kumakain kami ay binalita nga ng Tito Budoy nila ang nalalapit na kaarawan ng isa nilang kaanak sa kabilang barangay. At lahat nga ng kaanak daw ay imbitado. Isa pa ay nais magpunta doon ni Papa Ricky upang maipakilala nga kami sa ibang kaanak doon. Nga pala, balita ko, gusto raw ninyong sumama sa akin na mga subukas ah. Pwede naman eh, manghuli tayo ng baboy ramo para sa kaarawan ng Lola Estiling mo. Nakangiti pong saad noon ni Tito Budoy sa amin. Unti-unting gumuhit yung ngiti sa aking mga labi noon nang marinig kong mga ngaso nga kami bukas ng baboy ramo. Tuwang-tuwa rin si Kuya noon, kaya't panay nga yung tapik niya sa balikat ko habang kumakain kami. Excited po talaga kami noon. Kaya naman maaga nga kaming natulog ni Kuya para buo nga yung aming lakas kapag nangaso na kami. Dahil ayon sa kanya ay matinding lakaran at akyatan daw yung aming gagawin. Alauna ng hapon nung matapos naming siguraduhin na kompleto na nga yung aming mga dadalhin, ay tumulak na nga kami noon sa bahay ni Tito Budoy. Iniabot sa amin ni Tio ang dalawang malaking airsoft gun para magamit daw namin sa mga ligaw na manok at pugo sa lugar. Habang siya naman yung may dala talaga ng totoong hunting rifle para sa baboy ramong aming huhulihin. Nang marating nga namin yung pasukan ng gubat, ay nagbigay galang na lang muna sila Tito at Kuya sa mga espiritu daw ng kalikasan na maaari naming mabulabog sa pagpasok nga namin doon sa loob ng gubat. Hindi naman ako makapaniwala na may mga ganito pa palang paniniwala sa makabagong panahon. Sa pagpasok nga namin sa loob ng gubat ay matinding kaba yung aking naramdaman. Dahil ito nga yung unang pagkakataon ko na makapasok sa ganitong lugar at tahimik lang kaming naglalakad noon habang nagmamasid-masid. Marami akong nakitang mga hayop na doon ko palang nakita sa buong buhay ko. Tulad ng mga musang at malalaking bayawak. Hindi rin mabilang yung mga ahas naming nadadaanan noon at mga ibon na talaga namang nagagandahan yung kulay. Nang makapasok na nga kami sa may pusod ng gubat, ay doon nga namin nakita yung sandamakmak na grupo ng mga labuyo o wild chicken. Ang bibilis po nilang tumakbo at sa totoo lang, ay nahirapan po akong makatama pero itong si Kuya Sam ay talagang magaling. Antindi mo talaga Kuya. Nakakatatlo ka na samantalang ako wala pa. Sambit ko pa noon. Matagal na rin kasi akong gumagawa ng mga ganito. Kaya kahit papano ay medyo sanay na rin. Ikaw unang pagkakataon mo pa lang to, huwag kang mag-alala. Matututo ka rin. Saad pa nga po nito. Maya-maya ay pinatahimik na nga kami ni Tito Budoy at pinaupo. Sumenyas ito sa amin na huwag kaming gagawa ng anumang ingay. Sabay meron po itong tinuro sa malayo. Gulat na gulat kaming dalawa ni Kuya nang makita yung isang maitim at malaking baboy ramo na pagala-gala lamang. Hindi na muna inasinta ni Tito Budoy yung nasabing hayop dahil wala daw ito sa range ng kanyang dalang baril. Kaya kinakailangan niyang lumapit ng bahagya upang mabaril na nga niya yung hayop na ito. Isa pa ay naglalakihan nga yung mga puno sa lugar at malapad yung mga dahon ng mga yon. Kaya naman hirap makapasok yung liwanag ng araw. Kaya't kahit medyo maliwanag pa ay madilim na po doon sa loob ng gubat na parang paggabi na rin. Dahan-dahan kaming kumilos noon pa ibaba nila Tito at Kuya. Marahan din po kami noong tumatapak dahil ubod ng talas yung pandinig ng hayop na ito. At baka matakasan pa umano kami kapag nakarinig nga ng kahit katiting na ingay. Nang makapwesto na nga rin si Tito Budoy ng maganda, ay pinalayo niya muna kami ng bahagya bago nga niya inasinta yung hayop.
Saglit na katahimikan po yung bumalot sa paligid noon at isang malakas na putok yung biglang umalingaw-ngaw. Kitang-kita namin ni Kuya na tinamaan nga ni Tito sa balikat yung baboy ramo. Pero ganoon na lang yung pagtataka namin noon dahil hindi man lamang ito napahiyaw na parang hindi man lang nag-ingay. Basta umaripas lang po ito ng takbo ng ubod ng bilis. Pero bago pa nga po ito makalayo ay muli na naman po itong pinaputukan ni Tito Budoy na muling tinamaan sa may parteng tagiliran. Walang ano-ano ay sumadsad po ito sa lupa dahil talagang magaling rin umasinta itong si Tito Budoy. Indikasyon na nga rin po yun na baka namatay na rin po yung hayop. Tuwang-tuwa kami ni Kuya noon. Dali-dali nga kaming tumakbo papunta doon sa pinagtumbahan ng baboy ramo. Papalapit pa lang po kami sa kinaroroonan nito ay umalingasaw na yung mabahong amoy na hindi namin alam kung saan nga ba nagmumula. Para ba itong nabubulok na kung ano na talagang kakaibang amoy. Dilat pa nga po yung mga mata ng baboy nung lapitan namin at pula pa po yung mga mata nito. Okay to ah, ang laki nito Tito. Paniguradong marami tayong lutong magagawa dito. Wika pa nga ni Kuya noon kay Tito na naghahanda na upang isilid sa may sako yung katawan ng kanyang nahuli. Hindi pa nga ako nakakakain ng baboy ramo ng mga panahong yon at ayon kay Kuya ay masarap daw ito dahil malaman daw at malinamnam yung lasa na malayong malayo sa mga tipikal na baboy nating nabibili sa palengke. Literal na mabigat po yung baboy na yon kaya naman tulong-tulong nga kami nila Kuya at Tito sa pagbubuhat palabas ng gubat. Habang naglalakad nga kami bigla kaming napatigil nang may maramdaman kami na kung ano sa paligid. Kaya naman bahagya kaming tumigil sa paglalakad at nakiramdam muna at nagpalinga-linga muna sa paligid. Para kasing may kung sinong nagmamasid at nakatingin sa amin mula sa malayo. Mukhang hindi tayo nag-iisa dito ah. Mag-ingat kayo mga bata. Saad pa nga ni Tito Budoy habang kapit-kapit yung kanyang hunting rifle at ginagala-gala yung paningin. Sa patuloy naming paglalakad ay tila pabigat ng pabigat yung pakiramdam namin noon na para bang may pumipigil sa amin na makalabas sa gubat. May mga ilang metro na lang din po yung layo namin doon sa may bungad. Ganoon na lamang po yung sindak naming naramdaman noon. Nung paglabas po namin ay nakarinig kami ng isang nakakatakot at pambihirang atungal na tila ba nang gagaling sa loob. Ayon kay Tito Budoy ay maaring mabangis na hayop daw yung may gawa nun. Kaya mabuti na lang at nakalabas na nga kami. Dahil halos mag-alas 6 na rin po yun at tatahakin pa nga namin yung daan pa uwi ng bahay. Pero saglit po kami noong lumihis ng daan dahil sa nararamdaman naming pagkauhaw at pagod. Kaya naman naisipan na nga muna ni Tito Budoy na dumaan sa bahay ng isang kaanak namin na malapit doon. Doon ay nakilala ko nga si Tata Celso at Nanang Minda. Inamusta nga nila kami at ipinakilala po nila ako. Nakangiti po sila sa amin ni Kuya Sam noon at dali-dali nga kaming nagmano sa kanila. Nang tanungin naman kami nila kung bakit kami napagawi sa bahay nila, ay sinabi nga po ni Tito na kami ay nangaso sa gubat sa hindi kalayuan. Aba, okay yan ah. Pwedeng makita yung nahuli ninyo. Matagal-tagal na rin kasi akong hindi nakakapangaso dyan sa may gubat eh. Wika pa nga ni Tata Celso. Abay, opo naman tang. Sa katunayan po, baboy ramo po yung nadali ko. Pinutukan ko na nung makakuha ko ng magandang pwesto. Saad naman po ni Tito Budoy. Napakunot naman yung mukha namin ni Kuya noon nang makitang tila nagbago yung ekspresyon sa mukha ng dalawang matanda. Na para bang naging seryoso nga sila at parang natakot. Nagmamadali na inaagaw ni Tatang Celso yung sako na buhat namin noon. Dali ang kinalagan yung taling nagsisilbing parang pangsara ng sako. At grabing sindak nga po yung lumamon sa aming magkakasama nang makita namin yung isang bangkay ng payat na matandang lalaki. Tama po kayo nang narinig. Yung kaninang baboy ramo ay nakakapagtaka na biglang naging bangkay ng payat na matandang lalaki. Ano? Paano nangyari yan? Baboy ramo to kanina, hindi ba? Gulat na gulat pa na tanong ni Tito Budoy noon sa amin.
Kami naman noon ay natigilan at napatangulang. Pero grabe po yung kabang nararamdaman namin ni Kuya noon, na hindi na nga po kami nakapagsalita dahil wala rin kaming ideya kung papaano nga nangyari yon. Totoo namang baboy ramo yung aming isinilid sa sako. At siguradong sigurado kung walang paraan para mapalitan ito dahil buhat-buhat po namin yon. Hindi tunay na hayop yung nahuli ninyo. Saad pa nga ni Tatang Celso. Hindi po hayop? Kung gayon, ano po ito? Bangkay talaga ng tao. Tanong pa ni Tito Budoy noon na parang nalilito rin at pilit pang kinukumbinsi yung kanyang sariling baka guni-guni lamang yung lahat. Aswang yung nahuli ninyo na nagpalit lang ng anyo bilang isang baboy ramo. Hindi malinaw sa akin kung bakit maaga pa lang ay nasa labas na nga ito. Kadalasan kasi gabi lang lumalabas yung mga ganyang nilalang. Marahil ay gutom, kaya't lumabas kahit medyo alanganin pa. Sambit pa nga ni Tata Celso noon. Hindi maipaliwanag na kilabot at takot noon yung aming naramdaman matapos naming marinig yung salitang aswang. Bagaman hindi nga ako naniniwala sa mga ganoong nilalang, ay nabago po ito nung maranasan ko na nga mismo. Inilibing po ni Tata Celso yung bangkay ng taong yon, na malayo nga sa bahay nila yung pinaglibingan. Binudburan pa raw niya ito ng asin upang hindi daw mahanap ng mga kaanak o kalahi nito sa lugar. At baka kami pa nga po yung pagbalingan. Sa takot naming tatlo nila Kuya at Tito, ay nagpasundo nga kami noon kay Papa Ricky at Mama Joy sa bahay nila Tatang at Nanang. Sila na rin po yung nagbaliwanag sa mga magulang namin noon kung ano ba yung mga nangyari. At pagkatapos po nun, pinilit na lang po naming ibaon yun sa limot. At katunayan ay ngayon lang din po ako naglakas ng loob na ipadala po itong kwentong ito. Matapos ng lahat ng mga nangyari, ay wala naman pong nangyari pang ganong mga klaseng karanasan sa amin nila Kuya. Pero syempre hinding-hindi namin ito makakalimutan. Hanggang dito na lang din po ito at maraming salamat po. Tawagin niyo po akong Art, Tubong Pampanga, at nais ko po sanang ibahagi sa channel mo yung kwentong katatakutan ko at ng aking tatay na tawagin po nating Dong. Hindi ko na lang po sasabihin sa kwento kung saan nga po kami eksaktong naninirahan para na rin po sa kaligtasan ng pamilya namin na magpasa hanggang ngayon ay dito pa rin po nakatira. Isang maliit na business owner po yung tatay at nanay ko sa Pangasinan. Isang hindi gaanong kalakihang bilada ng asin. Ang negosyo pong ito ay maraming magagandang alaala sa aming pamilya. Dahil 3 po sa mga nakatatanda kong kapatid ay nakapagtapos dahil sa kita ng asinan namin. Nagsusupply po kasi kami ng asin sa iba't ibang dako sa norte at kung minsan ay sa Maynila rin. Kakaiba po kasi yung ginagawa nila tatay sa pagpapahubas ng asin. Kaya may tila kung anong nabubuong lasa na gustong gusto po ng aming mga suki. Bagaman sa Pangasinan po yung aming asinan, ay sa Pampanga naman po kami nakatira. Dahil taga dito po yung nanay ko. At mana po niya kay Lolo Benong yung bahay naming tinitirhan. Yung ibabang parte po ng bahay namin ay kinonvert po namin bilang tindahan ng asin at iba pa. Kaya naman malaki po yung utang na loob namin sa asin dahil hanggang ngayon, ito po yung bumubuhay sa aming magpamilya. Subalit kung maraming magagandang alaala sa pag-aasin ay may mga kwento rin po ng katatakutan at kababalaghan tungkol sa aming negosyong ito. Ayon po kasi sa mga matatanda, ay asin daw yung isa sa mga purong elemento sa mundo. At dahil sa puro daw ito, ay kaya na itong mag-cleanse ng anumang bahid ng katiliman sa isang nilalang. Tulad ng maengkanto, maligno, multo at lalong-lalo ng araw sa mga aswang. Na takot umano sa asin. Ayon kay tatay, si ate at kuya pa lang daw yung anak nila ni nanay noon nung manahin nga niya sa yumaon niyang syuhin yung asinan nila sa Pangasinan. Bale 5 po kasi kaming magkakapatid at ako po yung pinakabunso sa kanila.
Literal pa daw noon na nilalako ni tatay yung panindang asin sa mga bayan sa amin sa Pampanga. Habang yung nanay ko naman yung naiiwan sa bahay upang mag-asikaso kay ate at kuya. Nung mga panahon daw na yon, ay mapuno at medyo magkakalayo pa yung mga kabahayan sa lugar. Kaya halos 2-3 lang daw yung kapitbahay namin sa isang hilera dahil sa layo nga ng mga pagitan. Pagdating daw ni tatay noon sa bahay, ay nakita nga niya si nanay na may kausap na isang babae. Hindi daw ito nakapamilyara ng mukha ni tatay, indikasyon na hindi nga yun taga sa amin o baka dayo lamang yung babaeng ito. Ipinakilala raw ni nanay yung babae bilang si Menchi, isang bagong kapitbahay daw doon sa bungad malapit sa bahay ni Aling Tilde. Kalilipat lamang daw nito nung nakaraang araw. Binati naman daw ni tatay yung babae at kinamusta. Malaki at maluwag daw yung ngiti nun habang nagsasalita at nakipag-usap kay nanay. Ngunit nang ipasok daw ni tatay yung kanyang 2 timba na merong lamang asin, bigla raw na tumayo sa kinaupuan yung babaeng ito at umatras daw ito sa hindi malamang dahilan. Gulat na gulat daw si tatay at nanay noon sa naging reaksyon ni Menchi. Kaya tinanong nga raw ni tatay kung okay lang daw ba ito. Pautal-utal daw na sumagot si Menchi habang namumutla yung mga labi na para bang biglang natakot sa kung ano. Nang ipasok na raw sa loob ng imbaka ni tatay yung kanyang dala, ay tila dito lamang naimasmasan nitong si Menchi. Buling bumalik yung kulay nito sa mukha at nakaakto daw ng mainam. Ilang sandali pa nga yung nagdaan ay nagpaalam na rin daw ito sa aking mga magulang dahil may aasikasuhin daw siya at nakaligtaan daw niyang gawin. Naguguluhan man sa mga nangyayari doon sa bisita ni nanay ay hinayaan na lang daw nila itong umalis. Inihatid pa nga raw siya ni nanay sa pinakaharapan ng bahay. Pagpasok daw ni nanay at tatay ay nag-usap daw sila kung bakit ganoon nga yung naging reaksyon ng bagong kaibigan ni nanay. Ngunit dahil hindi naman daw sila naniniwala sa mga nilalang ng dilim o mga aswang na yan nung mga panahon yon, ay pinagkibit balikat na lang daw muna nila ito at pinalipas. Umaga daw noon, papalabas na raw sana sa barangay namin si tatay noon nang makakita siya ng umpukan ng mga tao. Kaya naman sinubukan niya niyang makiusisa sa kung ano nga ba yung pinag-uusapan ng mga yon doon. Nung una daw ay hindi maintindihan ni tatay yung pinag-uusapan ng mga tao. Hanggang sa tukuyin ng araw ng isang nagtitinda ng pandesal, yung tungkol sa namataan daw niyang aswang doon sa may kawayanan. Ayon pa nga raw sa lalaki, kaninang madaling araw daw habang nangunguha nga siya ng mga panggatong na kawayan, ay nahintakutan daw siya nang makita yung isang maitim na nilalang na bigla na lamang daw lumapag mula sa madilim na bahagi. Kitang-kita daw niya ang pagtuklap nito sa mabalahibong balat habang nagpapalit ng anyo na parang tulad sa isang babae. Hindi pa daw tuluyang nakapagpalit yung aswang noon sa normal dahil para daw bang nalaman nito na meron ngang nakakita sa kanya. Mabuti na lamang daw at mabilis siyang nakapagtago kaya't hindi nga siya nakita ng aswang na yun na tuloy-tuloy sa pagpapalit ng anyo. Nung muli daw sisilip yung lalaki ay wala na raw ito doon. Kaya sa takot na baka bitimahin nga siya nito ay nagdali-dali na rin daw siyang umalis sa may kawayanan. Pero bago daw siya umalis ay dumampot muna siya ng isang tipak ng balat ng aswang na yun dahil parang nagpapalit raw ito ng balat. Yun nga yung sinasabi niyang natuklap sa parting likod ng nilalang. Ayon pa nga kay tatay, hindi raw niya sigurado kung paniniwalaan ba niya yung sinabi ng tenderong yon. Dahil hindi naman daw siya paniwalain sa mga ganoong bagay. Pero nung pinakita nga raw sa kanya yung naturang natuklap na balat, ay literal daw na nangilabot siya nung makita yung mabuhok na may nakakadiring amoy na tipak ng balat. Sa sobrang baho daw nun ay nagsipaglayo nga yung mga taong nag-uumpukan. Nang makita daw ng isang taga-barangay yung tindang asin ni tatay ay nagbilihan daw yung mga ito. Dahil mabisa daw yun na panlaban sa mga aswang tulad nga ng nakita umano ng lalaki. Dahil sa pagdududa ng ibang naroon ay humingi nga yung lalaki ng isang dakot ng asin mula kay tatay noon at ibinudbud nga raw niya ito sa balat ng aswang na kanyang tinutukoy. Ganoon na lamang yung pagkagulat ng lahat ng naroon nang biglang nasunog daw yon sa kamay ng lalaki. Yun bang parang bigla raw yung unti-unti na lamang na natunaw at parang naging abo. Sa puntong yon, napatanga nga raw si tatay dahil sa hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Kaya naman imbis na ibenta pa niya yung ilang mga supot ng asin, ay tinabi na nga raw niya ito at umuwi na nga ng bahay. Baka sakaling magamit daw nila ito sa bahay kung sakasakali. At para na rin maibalita niya agad kay nanay yung kanyang mga nakita at narinig. Kaya naman mula daw noon
Palagi nang nagiiwan o nagdadala si tatay ng isa o dalawang dakot ng asing nakasupot sa kanyang bulsa. Hindi man buo yung paniniwala niya sa mga ganong nilalang, wala naman daw na masama kung magdadala nga siya at wala rin namang mawawala kung maniniwala nga siya sa mga ganon. Isang hapon na papauwi raw si tatay galing sa paglalako ng asin sa kabilang bayan, ay napagawi daw siya sa bahay ng ninong Rodante ko at nagkataon naman daw na birthday ng asawa nitong si Ninang Lori. Kaya naman nakumbida nga raw siyang uminom. Pero bago uminom si tatay, ay sinabi niyang uuwi daw muna siya sa bahay upang magpaalam kay nanay at iabot rito yung kinita sa maghapong paglalako ng asin. Malayo pa lang daw si tatay noon ay muli daw niyang nabungaran itong si nanay at si Menchi na nag-uusap na naman. Naghahagik-gikan pa nga umano yung dalawa nang pumasok daw siya sa bakuran, pero nagbago raw yung timpla ng pag-uugali ni Menchi. Dahil nung makita nga niya si tatay, agaran daw siyang nagpaalam sa mga ito na mauuna na dahil sa may kailangan pa raw siyang asikasuhin. At nagdali-dali na nga raw itong umalis palabas ng bakuran. Agad din namang sinabi ni tatay kay nanay yung inumang magaganap sa bahay nila Ninong. Kabado pa raw siya nung una na baka hindi nga siya payagan ito. Pero mabuti na lamang at medyo good mood naman daw si nanay nung mga panahon daw na yon. Dahil malaki daw yung kinita ni tatay sa paglalako at halos walang matira sa mga asin na kanyang itinitinda. Bago daw umalis tatay noon, ay hindi raw siya nakalimot na magdala ng asin at inilagay daw niya ito sa kanyang bulsa at saka pinalalahanan din si nanay na isarado ng maigi yung mga pinto at bintana sa bahay. At pinabudburan din daw niya kay kuya yung bawat sulok ng bintana at pinto. Habang naroon sa inuman si tatay noon, ay hindi daw maiwasan ng kanyang mga kasama yung pagkwentuhan yung tungkol sa kung sino mang maaring aswang sa kanilang lugar na medyo kumakalat na nga rin daw noon. Maraming tinutukoy yung mga kainuman ni tatay pero halos lahat ng pinaghinalaan nila ay mga suki rin daw ni tatay sa paninda niyang asin. Imposibleng sila. Yung mga sinasabi niyong sila Inga, Lala at Osang, hindi yan mga aswang. Nitong nagdaang linggo, sila mismo yung pinag-abutan ko ng mga balot ng asin na kanilang binibili. Hindi ba takot yung mga aswang sa mga ganon? Sabi naman daw ni tatay noon na nagpatahimik nga sa mga nagiinuman. May punto nga si Manong Dong kung isipin. Pero sino naman yung maaaring aswang dito? Tanong naman daw ng isang kainuman nila. Habang nagdidiskusyon nga sila na mga naroon ay napatanong si tatay kung may kakilala ba silang Menchi na bagong lipat sa lugar. Sandaling napatahimik nga muli yung mga nagiinuman na waring nag-iisip kung sino nga ba yon. Bagong kapitbahay na nakatira daw doon malapit sa bahay ng matandang maswungit na si Aling Tilde. Saad pa nga raw ni tatay noon. Maya-maya, tumayo nga yung isang kainuman ni tatay na nagngangalang Cesar at maibinunyag nga ito sa kanila. Ano? Bagong kapitbahay na malapit sa bahay ni Aling Tilde? Ibahay namin yun, ano ka ba? Kami lang yung naroon, walang iba. Wala kaming bagong kapitbahay doon. At kung meron man, saan siya nakatira at bakit hindi namin alam? Kami nga yung pinakamalapit doon sa bahay ni Aling Tilde. Sambit pa nga raw nito na medyo natatawa pa. Tila raw tinuklaw ng makamandag na ahas si tatay noon at pakiramdam daw niya ay parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Nang mapagtanto nga niya yung sinabi ni Cesar, walang ano-ano, ay tumayo raw si tatay noon sa lamesa at humagibis na nga ng takbo papauwi ng bahay. Takot na takot daw siya nung mga panahong yon. Dahil sa isipin na maaring si Menchi pala yung aswang doon sa lugar namin. At lalo pang nagigting yung tsoryang yon nang maalala yung matinding takot nito sa asin na kanyang daladala nung una nga sila nitong magkita ni tatay. Hingal kabayo daw noon si tatay pero hindi siya pwedeng huminto dahil iniisip niyang baka may mangyari sa pamilya niya ngayong gabi, lalo na't wala nga siya roon. Hindi pa nakakarating si tatay nang may naninagan daw siyang tila isang figura ng maitim na nilalang na naroon sa bubungan ng bahay nila at nakadapa na para bang may sinisipat-sipat. Sa puntong yon ay muli na naman siyang kumaripas ng takbo na para bang baliwala sa kanya yung epekto ng alak na kanyang ininom kanina. Lalo na't malapit na nga siya sa bahay. Papasok pa lang daw siya sa bakuran ay dali-dali na nga raw niyang isinabo yung nakahandang supot ng asin sa kanilang bubungan. At nung tumama daw ito sa likod ng aswang ay tumirik daw ito at nangisay sa sobrang sakit. Talagang napahiyaw raw ito at nabigla kaya napalingon daw ito agad kay tatay. Nagkalabugan daw ng matindi sa ninang pagpapagulong-gulong ng nilalang doon sa ibabaw ng bubungan.
hanggang sa malaglag ng araw ito sa labas ng aming bakuran habang patuloy na humihiyaw. "Huwag kayong lalabas ng bahay. Delikado!" Sigaw pa raw ni tatay noon kay nanay na nakadungaw na nga sa may bintana. Halos panawan daw ng takot si tatay Dong noon nang makitang tumayo mula sa madilim na sulok yung aswang na ubod ng itim. "Walang hiya ka, Menchi. Alam kong ikaw yan. Nagpapanggap ka pang mabuting kaibigan sa asawa ko. Tapos yun pala, may balak kang masama sa kanya at sa mga anak ko. Hayop ka. Umanda ka sa akin ngayong demonyo ka. Kahit makatakas ka pa ngayon, bukas na bukas ay hahanapin namin ng mga kabaro ko kung saan ka nga ba nagtatago o naglulungga. At sa oras na matunton ka namin, patawarin na lang talaga ako at baka kung ano yung magawa ko sa yung hayop ka." Sigaw pa raw ni tatay noon habang napapansin niya na mabilis na raw na umaatras yung nilalang habang parang nakadapa sa lupa. Umatungal daw yung nilalang noon ng makailang ulit na para bang manlalaban pa nga sa kanila. Pero nung makita nitong paparating na nga rin yung grupo nila Ninong na sumunod pala kay tatay dahil masama rin yung kanilang kutob sa biglang pag-alis ni tatay, doon na nga raw kumaripas ng takbo palis yung aswang na yun. Tumalon daw yung aswang sa mataas na bakod namin noon at muling nagtatatakbo papunta sa mapunong bahagi ng aming lugar hanggang tuluyan daw siyang mawala sa karimlan. Katunayan ay sinubukan pa nga raw na habulin tatay, pero wala na rin siyang magawa. Agad na pumasok sa bahay namin noon si tatay upang kamustahin sila nanay. Mahimbing pa rin daw na natutulog sila kuya at ate noon at tanging si nanay lamang daw yung nagising sa mga ingay na nangyari. Nung malaman nga nila Ninong na sinalakay ng aswang yung munti naming bahay, kinabukasan ay naglunsa daw silang magkakasama na magronda upang hanapin yung aswang na yun si Menchi. Nagtanong-tanong din daw sila sa ibang mga kababaryo nila kung sakaling may nakakilala nga sa babaeng yon. Pero karamihan daw sa kanila hindi kilala yung babaeng yon. Nagkaroon lamang daw ng ideya yung ilang kababaryo noong nilarawan na nga nila yung itsura nito. Walang nakakaalam kung saan nga ba ito nagmula. Hindi nga rin daw nakikasalamuha sa kanila yung babaeng yon at minsan daw ay nakikita lang daw nilang padaan-daan at madalas nga ipapunta daw doon sa bahagi kung saan nga raw nakatirik yung aming bahay. Pagkatapos po nun ay wala na ring naging balita sa babaeng yon. Hindi nila alam kung saan ba talaga ito nanggaling. Ang alam lang nila, kinaibigan lang nito si nanay upang kung sakaling makatsyempo siya ay bibiktimahin niya ito, pati na rin yung mga kapatid ko. Mga 2 linggo daw yung lumipas. Doon ng araw nalaman din nila tatay na nagdadalang tao pala itong si nanay. Yun na nga yung magpapaliwanag kung bakit siya nga yung napili na kausapin at kaibiganin itong si Menchi. Mabuti na lang at wala namang nangyaring masama sa kanya. Ganon din sa pamilya ko. Ito po yung aming kwento. At maraming salamat po sa lahat ng mga makikinig dito at sa ating narrator kung sakali mang mapili ito. Paalam.